So ito na mga kababayan, speaking of mga Duterte, si Digong, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes mga kababayan, si Digong ay nakulong na, 'di ba? Alam niyo mga kababayan, Ma'am Olivia Megalab shoutout. Nakulong na si Digong, first batch. Nakulong, naaresto ng Interpol kasama with the PNP, dinala sa Dahig, nandun na sa ICC facility. Nandun siya, nakakulong. So first batch. Ang second batch daw ng ICC warrant, si Bato, si Bongo, at baka si Sara. So second batch daw yan sila. So ngayon mga kababayan, so wala na si Digong. Susunod na si Sara. Susunod na mga kaalyado ni Sara at ni Digong. So, hindi naman po siguro po pwede na si Pastor Kibuloy ay maiwan lang sa Pilipinas. Siyempre, dugtong bituka to ni Digong eh. Di ba? Ngayon, natanong ko mga kababayan, may possibility ba na kapag ang Interpol ihingi ng tulong kay BBM at kunin si Pastor Kibuloy na nakakulong ngayon, o pwede nga ba? Hindi naman siguro po pwede mga kababayan na si Kibuloy, siyempre maraming eroplano yan. Son of God yan eh. Yeah? Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Yeah? Hindi po pwede yung ganyan na si Sara mag-Netherland, si Digong mag-Netherland. So, di ba? Di ba si Kibuloy is wanted ng FBI sa Amerika? So ngayon, na si Kibuloy ay nasa kustodiya ng kulungan, so may possibility ba na isurrender din ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Kibuloy at ipadala sa Amerika? Kasi syempre, di ba? Kasi actually mga kababayan na, basahin ko dito ha. According dito sa GMA News. GMA News ito ha mga kababayan, may sources tayo. GMA News. Kapag hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Ako ang tulay. Nakausap ko ang Ama. Sabi niya, sorry, napaos ako. So ito na mga kababayan. According kasi dito kay Pastor Kibuloy, no, sabi ng GMA News, US Justice won't comment on extradition after Kibuloy's surrender in Philippines. So, di ba, mga kababayan, itong si Kibuloy matagal nang wanted sa Amerika. Matagal siyang wanted sa FBI. So ngayon, hinahanap siya doon. So kung sakali ba na ang FBI at Interpol maghingi ng tulong para kunin si Kibuloy, papayag kaya si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi naman siguro po pwede na si Digong ikulong na doon. Di ba? Nakulong na doon, tapos susunod na si Sara. Hindi po pwede na si Kibuloy maiwan. Siyempre, imported din to. Imported to, i-export natin to sa Amerika kasi may kaso ito sa Amerika. Di ba? So, kung posibleng kung manghingi ang Interpol at FBI ng Amerika ng tulong, talagang ipapadala si Kibuloy. Bakit? May record siya doon, hindi siya binura. Hindi burado si Kibuloy sa FBI. Nananatili pa rin siya na wanted. So ngayon, nasa kulungan siya, may possibility kung kukunin siya ng FBI at ng Interpol, may possibility na pwede din siyang dalhin doon. Antayin na lang po natin, mga kababayan. Di ba? Antayin na lang po natin na ang FBI at ang Interpol at ang Amerika hihingi ng tulong kay Kibuloy, kay BBM para i-extradite itong si Kibuloy dalhin sa US, no? So nakasaad dito, New York, the United States Department of Justice on Monday or US time said it will not comment on extradition matters as a matter of policy. After Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy surrendered to Philippine authority. Di ba? In a message to GMA Integrated News, US DOJ spokesperson Nicole Navas Oxman stated that it is the policy of the department not to comment on extradition matters until the accused is in the custody of the US government. So, ayaw daw magkomento or magbigay ng pahayag ang Department of Justice ng Amerika hanggat hindi daw ito naipasa
sa kustodiya ng US government itong si Kibuloy. So kung sakali na, kasi ito nasa Interpol watchlist ito. Nasa Interpol siya. Wanted sa FBI Interpol itong si Kibuloy. So kung sakali pala, anytime, kapag nagkaroon ng panahon si Pangulong Bongbong Marcos, si BBM na lang pala ang magpasa nito kay Kibuloy sa Amerika. Kasi wanted to eh. Naku, wala na talagang pag-asa ito. So ito nga nakalagay dito, as a matter of policy, the US Department of Justice generally does not comment on extradition-related matters until a defendant is in the United States. Sabi nung tawag dito, spokesperson na si Nicole Navas Oxman. So, ito nga, sabi nila, as a matter of policy, the US Department of Justice generally doesn't not comment extradition-related matters until the defendant is in the United States. So, bakit ko nga ba nasabi dito na si Kibuloy ay nasa wanted list ng FBI? Kasi may kaso po ito sa Amerika. Oo. So nakalagay dito, Kibuloy is on the Federal Bureau of Investigation or Most Wanted List. Nako. Ito Most Wanted List. Due to the multiple cases in the US District Court for the Central District of California. The KOJC leader is facing charge in the US of conspiracy to exchange US of conspiracy to engage in sex trafficking by force. Naku, namimilit pala ito. Sex trafficking by force, fraud, and coercion. Ano ba tong coercion? Di ko alam And sex trafficking of children. Naku. Sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. Naku, nagbitbit pala ito ng milyones. Bulk cash smuggling sa Amerika. Ito yung mga kaso niya doon. Sex trafficking by force and fraud and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. Naku, mayaman nga ito pala. Kasi bulk cash smuggling Ayan, i-screenshot nyo na lang po mga kababayan. Mababasa nyo naman po siguro dyan. Naku, mga kababayan. So, kung si Sara, susunod kay Digong, si Bato, si Bongo, may possibility pala na susunod din si Kibuloy. Yun nga lang, Netherlands sila, si Kibuloy lang ang US. Maganda ito. Oo. Kasi sa US, kanin baboy si Digong doon, may tagaluto So, ito na. 2 other co-accused in the case against Kibuloy in the US who were also on FBI Most Wanted list have not yet been arrested. They are Teresita Dandan and Helen Panilag, both American citizens believed to be hiding in the Philippines. So nagtago pala sa Pilipinas itong dalawa na sangkot sa cash smuggling ni Kibuloy at yung mga kasabwat or tawag nun kasamahan niya na si Teresita Dandan and Helen Panilag, both American citizens believed to be hiding in the Philippines. 'Di ba? Mabalitang-balita dito sa California 'yan. Kaya minsan imbis naging proud, Pinoy ka pag ganitong gawa ng mga kampo ni Duterte, ikaw na mismo iwas pag pinag-uusapan yan dito. Kaya nga Mamarites Mosni 'di ba? Ang hirap. Ang hirap ng ganyan. Ano yung sugar pumiti? Ang hirap ng ganyan, mga kababayan, no? Imbis na proud ka na, ako Pilipino ako, tapos yung balitaan, sex trafficking, 'di ba? Coercion, pamimilit, ay nako, mahirap. Pilipino pa naman. 'Di ba? Madadamay pa ang mga matitinong Pilipino. Kibuloy co-accused in this case include Filina Salinas, Gia Kabaktulan, Marisa Duenas, Amanda Estupare, Bettina Padilla Roses, and Maria De Leon, who was previously arrested by the FBI in the United States. Naku po, kakahiya. Puro-puro Pilipino ito. So, yun lang mga kababayan, hindi ko na masyadong habaan kasi mahaba po talaga ito pagbasahin natin. So, may possibility pala na itong si Kibuloy, kung sakali na isurrender ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice sa US, ay talagang tatarantan pala talaga ito. So,
Mga kababayan, totoo nga talaga ang balita. Hindi pala talaga ito fake news. Kasi sa totoo lang, ako mga kababayan, nagsasabi na kapag hihingi pala ng coordination ang Interpol at Amerika kay BBM, ay talaga namang naku, shoot na shoot sa banga si Kibbs dito, mga kababayan. Eh, kung naalala niyo mga kababayan ay si Pangulong Bongbong Marcos, si Joe Biden at si President Donald Trump ay nagkita sa Vatican, no? Kamakailan lang, nakaraang araw lang. Nako, mag-umpisa na ito. Nako, sasabihin na naman ito ni Kibuloy, hayahay, yung makatanggap ng 200 million, ano niyan, ano ba yan, reward. 'Di ba kasi ang sabi niya, kaya nila ako hinuhuli kasi merong patong ang aking ulo. May patong ang aking ulo. Kaya ako ay kanilang ipinagkaluluo doon sa mga dayuhang korte. Kasi meron silang matatanggap. Nako, sasabihin na naman 'to. Ken, paano kung mag-request si Kibuloy? Ayan ka naman January 17, puro kalibugan yan. Kaya hindi ka umuunlad sa buhay eh. Puro kakalibugan, hayop ka. So ito na, mga kababayan, sunod tayo dito, no? So ito, mga kababayan, ito na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lintik lang walang ganti. O, like po tayo ha mga kababayan. Like, share, and subscribe. Bantay po natin. Like, share, subscribe.